Okay, so for today's vlog, ang gagawin natin is itong Mitsubishi Montero. Bale, na-repair na pala to, nabangga na to dati. Pero, ayan kung makikita nyo, actually hindi masyadong nag-focus yung camera natin. Pero, repainted na siya. Lapit natin konti. Pero kung mapapansin nyo, ayan, wala siyang kintab. Yun nga kasi substandard yung ginamit na materials dito sa paint ni sir. So yun nga yung sinasabi ko sa kanya, kahit buffingin yan ng buffingin, hindi na po kikintab yan. Dahil yung pinakailalim niya, tsaka yung ginamit kasi is hindi maganda. So ngayon, napag desisyonan niya na i-wash over na lang to. Kasi hindi pantay yung mga kulay na itong sasakyan. Tapos may mga dents na rin to. Tapos definitely yan, may mga gas-gas, may mga tama ng bato kasi nga yung gulong niya malapad. Ito rin. Ayan o, kinalawang na nga yan. Tapos merong mga punit yung ibang parts ng bumper niya. Kutan lang muna natin saglit. Ayan. So, kaya yan, kinakalas-kalas muna natin yan. Tapos ayan, ready rin natin para malihan na natin yung buong katawan ng kotse. So, ayan na yung ating Montero. So, bale yan, strip na natin yan. Kaso, hindi ko na-videoan dahil umalis tayo, bumili tayo ng materials. Nung mga nakaraan, medyo puno tayo. So, medyo natagalan tayo dun sa supplier. Tapos, ayan, medyo naka-prep na yan. Tapos, iba na primer na natin. Pali yung bubong na lang yung hindi pa natin naliliga. Pero paikot yan, nagawa na natin lahat yan. Tapos kung makikita nyo, kalas-kalas yan, no? Ganyan tayo magbuga para quality. Para yung mga singit-singit na bubugan, ikutan natin. Ayan yung likod niya. So, kaya yun, pasensya na sa mga viewers natin. Dahil ayan na, hindi ko na naabutan kahapon kasi meron akong appointment sa doktor. Ayan, bali yan na yung natapos natin, nabuganan natin yung buong katawan nito Montero. Nakita nyo kung gaano kakintab yan. Tsaka nakapakaganda ng latag ng ano natin dyan. Tapos dito naman sa labas, yan na yung ano natin, hood natin. Bali yan nga, in-strip natin yan. Tapos yan, naka-prepare na yan. So, unatin pa natin yan. Uli na natin mabubugaan yan. Susunod naman natin yung mga black trims na ito. So, ito naman yung bumper sa likod. So, ayan, makita nyo, kalas-kalas yun. Tsagaan yan. Kinakalas talaga natin yung mga yan. So, ito yung mga side skirt. Tapos, ito yung mga ibang, ano yan, yung mga sa door handle. Gagawin natin mga flat black na. So, ayan, bagong tuyo na tong ating Montero. But since yun nga, yung dinalaw ni Sir yung kotse niya nung gabi, ayun, nag-usap kami, gusto niya i-double finish pa. So, bale yan, yun nga, lagi nang sinasabi ko sa vlog ko. Pag nag-top coat kami talagang makapal yan, makikita nyo naman makapal talaga yan. Pero yun nga, but since yun nga, gusto niya i-double finish. So sa mga, patutuyin lang natin to, tapos lilihain ulit natin yan. Tapos bubugaan ulit natin ng another layer ng top coat. So i-re-top coat ulit natin to ng buo para kumapal ng kumapal. Para wet look na wet look siya. Although wet look naman yan kasi talagang yun nga, makapal naman tayo mag-top coat talaga. Hindi tayo nagtitipid sa materials. Ayan o. Kita nyo, wala pang yan, as in kakabuga pa lang yan. Sobrang kintab na niya. Lalo na pagka dinoble finish pa natin to. So ito naman yung mga nasa ilalim ng bumper ni sir. So bali, ayun, gusto niya i-body color to. Papalitan natin to, pipinturahan natin ulit lahat yan. I-body color natin yung mga yan. Ayan yung bumper niya, mga hood, and yung mga ibang niya. So bali lahat to, mga chrome yan. Bali, i-body color na natin. So yun nga, sa ibang shop kasi usually, kinukulayan na nila ng diretso yan. So sa atin nagpa-primer pa rin talaga tayo. So ayan na yung mga natin, mga bagong buka. So okay, ayan, nalihan na natin yung ditong part. Malililihain natin yan paikot para pwede na natin siya ma-double finish. So papakita ko sa inyo yung finished product nito pag natapos na natin ito. So ayan yung first layer natin ng double finish natin. Mamaya tapos na yung curing time na pwede na tayo magpatong ulit ng panibagong layer natin ng top coat. So, ito na yung ibang mga black trims ng Kaiser. So, ayan yung sa bubong niya. Nakamat na. Tapos na rin yung mga side skirt. Tapos ito yung mga pina-body color niya.
Ayan yung mga chrome parts. So ito naman yung sa ilalim, pina-body color niya para magmukha siyang 2024 edition, parang newer version. So ayan, bagong tapos na natin, makikita nyo sobrang kintag na talaga na ito. Ayan mga double finish, mas lalo na pagka binoffing natin yan. Wet look, yan ang wet look. Dito pa lang oh, sobrang raw pa lang, pero makikita nyo sobrang kapal yung top coat natin dito. Ayan, sobrang kapal yan, sobrang ganda na itong kotse ito pag natapos. Ayan yung sinasabi ko sa mga clients ko, mas maganda talaga pag pina-double finish nyo yung sasakyan rather than ceramic coating. Kasi yung ceramic coating, mga siguro tatagal lang siya 1 month, depende pa. Mahirap mag-maintain ng mga naka-ceramic na kotse, kaya usually minsan fini-free ko na lang yun. Pero talaga ito pinaka-advisable is yung double finish kung tawagin. Kasi sa ceramic coating, kailangan niya mas alagaan mo siya para mas ma-prolong mo siya. Pero in as early as mga siguro weeks or 1 month, pwede matanggal yan kasi syempre madaming proseso para ma-prolong yung ceramic coating. Parang Q-Tex lang yung mabilis mag-wear off. So ayan, double finish na rin tong hood niya. Tapos yung mga brace niya, ni-repair na kasi ito dati, so nilagyan na lang natin ng mga silicone yan. Kasi binakbak yan, kaya pala daming lubog kahit na sabi ni Sir bagong gawa siya. Kasi nakakalas yung mga brace. So ngayon kinabit natin, nilagyan natin siya ng mga silicone para tumigas. So ngayon malabo na yan, lumubog, maayos na yan. Pati tanggal na natin yung lubog na itong hood na to. So ayan, lilihain na natin ngayon yung hood niya para pwede na natin siya ma-double finish. Pagkatapos natin lihain yan, bali bubugaan ulit natin ang top coat yan pero kung makikita nyo naman, ayun, napakakapal ng top coat natin. Yan yung sinasabi natin, hindi tayo nagtitipid sa materials. So ayan, nalihan na natin tong hood. Mamaya papasok na natin to sa loob ng oven para mabugaan na natin to ng top coat para ma-double finish natin. Papakita ko sa inyo mamaya. So ayan yung mga ito-double finish natin. So, balikan naman natin tong parte ng Montero natin. So, yun nga, bumili si Sir ng bago niyang bumper. Kasi nagtataka siya before, hindi naka-shoot na maigi yung bumper niya kasi nga nabangga siya before. Tapos yung bumper na yung bangga niya, hindi pa rin siya totally nag-fit. Kaya ang ginawa nila, dinikitan nila dito ng mga silicone tapos nakaangat pa rin. Yun pala, pagkatingin natin ngayon, ang problema is nandito sa mga impact beam niya. So chassis niya, so kailangan natin hugutin natin yan para ma-fit natin ng maigi kasi hindi pantay yung banda dito, malayo. So ano natin yan, uunatin natin yan para mag-fit na maayos yung bumper nito. Ayan, nalabas na ulit natin tong Montero natin dito sa may polishing area natin. Ayan, nakita nyo, sobrang kintab talaga yan, lalo na pag si personal. So yan, pag binoff natin yan, sobrang kintab talaga yan. Wet look na wet look yan. Sulit na sulit yan. Yan ang ina-advise ko rin. Pinakamaganda talaga yun. Uulitin ko. Kaysa magpa-ceramic coating kayo, mas maganda magpa-double finish talaga kayo. Double finish meaning kumbaga kunyari brand new yung kotse nyo, instead of ceramic coating, ang gagawin natin is i-re-top coat natin buo yung sasakyan nyo. Or pwede rin naman katulad ng ginawa ni Sir Bill, nagpa-wash over siya since yun nga marami ng imperfections yung paint niya. Ang ginawa natin is right after natin na top coat na siya yung buong yung buong sasakyan niya, pinasunod niya naman ngayon is pina-double finish na yan. So, ayun nga, makapal naman talaga tayo mag-top coat kahit sa washover natin. Pero syempre, iba pa rin talaga pag pina-double finish. Para kahit mag-buff kayo na mag-buff, talagang makapal talaga siya at saka makintab pa rin siya. So, kung magagas-gasan ka man, kung mababaw lang naman, is pwede mo talaga siya mabuff. Hindi katulad ng iba, pag sobrang nipis, baon na talaga dun. Halos sa may primer na kagad yung tama. So, ayan na, nakalas na natin. Tapos, bale lalateruin natin yan para tapos salpakabitan para malaman natin kung mag-fit na ba talaga ulit siya. Tapos kung ano pa yung mga kailangan natin i-adjust. So okay, liliyan na ulit natin to para pwede na natin mag-buff.
So, ayan na binabuff na natin yan. First buffing pala yan mga guys. So ayun guys, ito nga palang video na to, papakita natin paano i-buffing ni Sir Mike, yung may-ari po ng Vanitech Auto Restoration, yung ating Montero na double finish po. Ayan po, ay kita nyo naman gaano kakintab yung ating pintura. Buffing pa lang po yan, nakikita nyo na po yung magandang lalaki namin may-ari ng shop. Tapos makikita nyo naman po ngayon, ang gamit na naman po is yung orbital machine po, para mas kumintab pa po yung ating binabak. Ayan, binabak na natin yan. Na-double finish na natin ito. So, ayan guys. So, makikita nyo. Sobrang kintab na ito. Ayan, first buffing pa lang yan. Hindi pa natin na papolish yan. Talagang rubbing pa lang yung ginagawa natin dyan. Wala pang polishing, wala pang finishing, etc. Pero makikita nyo, napakaganda. Ito, namumuti siya dun sa reflection. Ayan, ito nyo. Baka napakakintab. Wet look na wet look. Alam mo, basang-basa. Ito naman yung kabilang side niya. Ayan, makita nyo. Yung ganda ng reflection. Alam mo, nakasalamin ka. So, ayan, binubuo lang natin yung ibang parts para may soli na muna natin. Tapos after, babuff ulit natin ito na ilang times. Car wash, every step, car wash. Tapos ayun, babuff natin hanggang ma-finishing na natin siya. So ayan, kakatapos lang nila i-car wash. So binabuff na ulit natin. Tapos yun, binubuo na natin lahat para pwede na natin ma-release. So ayan, nabuo na natin. Bale, itong emblem, inintay na lang natin to kasi nasa may-ari yung emblems. Tapos ayan, makita nyo, napakakintab. Na-car wash na rin nila to, tapos na-buff na rin nila. Ayan. Napakakintab na ito, solid. So, ayan, patapos na itong ano natin. I-final na lang natin to. Ayan. Napakakintab nyo. Wet look. Sobrang nag-glare na maski dun sa camera. So, kung nandito kayo sa personal, napakakintab nito. Tsaka, unat na siya. Matatandaan niyo yung hood niyan dati. Oh. Hindi ganyan kakintab yan. Talagang walang kintab. Tapos ito, dinadi color na natin yan para ano siya, dun sa 2024 ata na Montero. Ganyan na siya. Body color na. Ito rin dinadi color natin yan. So, kakapit natin mamaya yung emblem na ito. Okay na. Ito na yung pinaka-finish product talaga natin. Yun, hindi na natin kasi gabi na. Siyempre, mas maganda to kung nailabas natin. Tapos maganda yung lighting natin. Kasi dito nagre-reflect siya parang medyo cloudy. Pero sa personal, napakakintab na ito. Ayan, nandito na sila sa pick up na nila yung auto. Yan ang double finish. Mas maganda to kaysa sa ceramic coating. Inner shine, no? Nakakita nyo. Napakaganda ng Montero natin. Wet look yan mga guys. Ayan. Ayan, nakala nyo bagong labas. Oh. Nakita nyo yung latag ng pintura. Napakaganda. Umulan bumagyo.